Magandang araw. Kamusta na po ulit tayo, mga kasama ko sa mga nagte-trading at sa mga gusto mag-invest pagdating sa option trading. Okay guys, nag-position tayo ng Nvidia na ang alam ko ay magbe-bearish po siya. So, naglagay ako dito ng one contract na put na alam ko kasi ay mag-downside siya. So, right now, meron na tayong $5. Binili ko siya ngayong July 21st ng average cost niya ay 485 sa strike price na 205. So, right now, mataas pa po siya sa 205. Pero kapag ito po ay bumaba po sa 205, the more na magkakaroon mo tayo ng total return. So, bakit ko siya binili? So, punta tayo sa isa nating monitor. Okay. Ito. So, let's put it in a one-day time frame muna. Or pwede rin mo tayong magsimula sa 5 minutes time frame para the more na ma ma-confirm natin ang ating trade or ang ating position. So, bakit ko siya binili? So, mangyayari nito parang usapang support and resistance tayo ngayon. Okay. Makikita natin dito sa side na ito na nagkaroon dito ng resistance. May resistance din dito. So, babase tayo kung saan may malapit na strike price po, katulad dun itong 205. Huwag na ho tayong pumunta pa dito sa pinaka-ilalim na support, katulad dun ito. At hindi ko na rin po siya guguhitan kasi meron na naman po siyang guhit katulad po niyan. Tulad po nito. At katulad po nito. Yan yung guhit niya yan. So, assuming na ito po at ito dito sa lugar nito ay resistance po yan. Resistance po yan. At itong nasa ibaba po yan yung ay support po yan. Support. Support po yan. Ngayon, so dahil ito pong strike price po yan, dito tayo babase sa resistance dito at yung support po dito. At ngayon, i-confirm na lamang po natin yan sa additional indicator katulad doon ito. Yan o. Itong RSI at itong MACD. Nakikita nyo naman po yung MACD dito sa time nito ay nagkakaroon na siya ng downside. Ganun din po dito. At yung EMA 9 niya po o moving average cross niya po na 9 ay mababa na po siya. At lumalagpas na rin po din dito sa VWAP. At parating na rin po siya sa 21 moving average. So, i-check din po natin siya dito sa mga resistance po ito. Yan. So, nung lumagpas po itong lugar nito, nagkaroon siya ng rejection kaya bumabaho siya. Nag-downside mo siya. So, ang iintayin po niyan, ito pong support po niyan. Yan, yung support po niyan. Ito. At meron siyang, magkakaroon siya dito ng multi-rejection. Na kung saan bumaba po yan, saka po may possibility
possibility po na magkakaroon po ng rejection at aangat po yan. So for now, alam ko po na bababa ho siya o magda-downside ho siya. So check-in din po natin sa 15 minutes time frame. So sa 15 minutes time frame po, below VWAP na po siya at nagkaroon po dito ng resistance, at meron din dito support, at support. Pero, di ba sabi po natin na kapag ang meron katulad nito, multi-support po yan, nagkaroon mo din siya dito ng rejection. So, bakit po natin inisip na bumili tayo o bakit po natin naisip na baka po ito ay mag-downside po siya o mag-bearish? Kasi nagkaroon na po dito ng rejection, ng resistance. So, kung ito pong pag-angat po nito, na-reject na po siya nito, kaya yan ay nagkaroon ng kaunting rejection na pababa. So, may possibility po ito na magbaba pa po dito sa parting ito. At magko-cross na rin po itong RSI, yan mo, dito sa base ng moving average niya po. Yan. RSI base moving average. So, may possibility na po itong mag-cross. At pababa na rin po ito. Parang, kumbaga, ito yung green. Itong green mong to, yan. So, medyo nalulusaw na po siya kaya may possibility po siya na magbaba. So, ganun din po. Kung titignan din po natin sa 1 hour time frame. Yan o. Meron ho ditong resistance. May resistance din dito. So, umangat po siya, nireject po siya, kaya po siya may tendency para sa akin, may tendency po siya na mag-downside po. Ito, ayan din po. So, ganun din na siguro sa 1 day. Okay, yan, kita nyo yung 1 day po yan. Palusaw na po siya. Pero makikita ko naman natin, sabi natin before, akala ko ba kapag mataas ang AMA 9 sa 21 ay ano siya, upside siya. Pero kaya ako sinabi ko yun noon kasi depende ho sa takbo ho ng merkado at kinonfirm ko noon na yung EMA yung RSI niya po dito ay malayo po sa base niya po na moving average RSI. So, depende po kaya dapat po every time na gumawa po tayo ng study o nagpo-project po tayo na isipin po natin na bawat pag-a-analyze natin, mag-iisip din po tayo ng i-confirm natin din po sa ibang katulad ng indicator po. Katulad nitong RSI, MACD, or ano pang ibang indicator po. But, bakit po siya naisip? Kasi kung titignan natin sa 1 day time frame, downside to yan, downside. Nagkaroon mo dito ng upside at nagkaroon din ng downside. Nagkaroon din ng upside, may possibility po na magkaroon din dito ng downside. Yun ba? Kasi bakit to? Meron ditong resistance, may resistance dito. At may resistance dito. Kasi nireject niya na ho kaya ito may possibility na bumaba. At ito pong candle pong ito, para sa akin is parang ano siya, undecided po ang mga nagte-trade. Kaya nagkaroon dito ng selling.
So, kung babalik na po tayo sa ibang ibang time frame po, katulad ng 5 minutes, o yan, kita niyo mo to. Nagkaroon mo dito ng buying. Pero titignan din mo natin after this kung anong mangyayari. Kasi meron mo ditong resistance. May resistance o dito. May resistance din mo diyan. At below EMA 9 na po siya. So tingnan natin. Hanggang matapos itong 4:31 po nito. 4 minutes and 26 minutes. So, ganun ako kung mag-analyze po ng candle po, ng candlestick ko, at sinusuportahan ko siya ng mga ibang indicator. So, ayan, makikita niyo na po dito, meron na po ditong resistance, at may resistance na rin na dito, at may resistance na rin na doon. So, kung ito po ay magkakaroon na ng rejection mo dito, kasi tawag nito reject, nagkaroon na ho dito ng rejection, kaya nag-downside na rin mo ito. Nag-downside na po siya. So, katulad doon ito, katulad ng pinosisyon ko kanina, kaya gusto kong sabihin sa inyo, disclaimer, not all the time the stock market are go on my way. Natatalo din po tayo. Pakita ko po sa inyo. Katulad doon ito, talo na po tayo ng $12. Pero dahil hanggang July 31 pa po siya, maging positive po na tayo na magkakaroon tayo dito ng earning. So, ganun po. Kaya tulad po nito. Balik na po tayo dun sa flow chart po dito. Kita niyo po yun. Nagkaroon, di ba sabi ko po, ito katulad nito, may resistance po dito, may resistance, nagkaroon na po siya dito ng rejection kaagad. Ayan, nag-downside na po siya. So, hintayin natin hanggang matapos po itong 2 minutes and 33 seconds. So, kung anong mangyayari. So, disclaimer lamang po, ito sa naiintindihan ko lang po pagdating sa pagka-trading. Kaya sinishare ko rin po sa inyo para magkaroon din ho kayo ng self-study. Kung makapanood po kayo sa ibang mga YouTuber o kung may libro po kayo, try nyo pong i-study. Kasi sa akin, no, hindi po sa binabrag ko kayo, kumikita po ako pagdating mo dito. Dati po akong sumisilip-silip lamang po sa pagtitrading katulad doon ito. Ngayon full-time trading na po. Full-time trader na po ako. At dito ko na po kinukuha ang aking income. So let's see kung ano po ang mangyayari after 1 minute and 15 seconds. So, yun po. Gusto ko pong maging transparent po sa inyo. I'm not a financial guru at hindi po ako expert po sa pagka-trading, but most of the time po dahil sa aking pag-i-study ho nito, nakukuha ko na ho siya at nagiging familiar na po ako sa takbo ng candle, so nagkakaroon na po ako ng magandang income mo dito. So right now, meron na talo pa po tayo ng $5. Hindi natin alam at ano pa mangyayari hanggang July 31 po. So yan, katulad po niyan,
Nagda-downside na po siya. We still have 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So let's see. Nag-green candle siya. May possibility na mag-upside do siya. Pero hindi po natin masabi. Kasi nga may resistance po dito. May resistance. So yun o. Nagda-downside na po siya. So ngayon, sa ano natin, yung pinosisyon mo natin, kanina talo pa ho tayo ng $5. Ngayon, break even ako. So titignan pa ko kung ano mangyayari hanggang sa matapos po ang market today or hanggang sa July 31st po. So ganun po, yun ang aking pag-analyze po pagdating sa usapang natin na position na kung kailan at tamang time kung kailan po ako magpo-position no, or mag-e-entry po ng aking isang stock. At tinuro ko din po sa inyo ng konti kung paano po ang usapang natin na resistance and support po. Okay po, hanggang sa muli po, paki-like and share na lamang po. Please subscribe on the channel.